34 years old na ako at may napakagulong relasyon sa nanay ko. Hindi na kami nag-uusap mula pa nung katapusan ng Abril at nakablock na din ako sa Facebook. Kinakausap niya lang naman ako para mag-umpisa ng gulo eh. Hindi ko na talaga alam kung aasa pa ba akong magkakaayos kami o tatanggapin ko na lang na tapos na talagang relasyon namin. Mga ka-netizens, hindi lang ito tungkol sa isang away, kundi sa nagkapatong-patong na hinanakit na humantong na nga sa sukdulan. Ang mahirap pa, parang ako palagi ang obligadong dapat na makipag-ayos. Kahit kailan, hindi ko naramdaman na may halaga sa kanya ang nararamdaman ko. Dumagdag pa nga sa bigat na marami akong nawalang kapamilya over the years. Wala na ang tatay ko, pati ang lolo ko. Kaya sunod-sunod ang pagluluksa ko. Kamakailan nga, naiisip ko yung mga nawalang gamit ni Papa at kung saan na kaya napunta yung mga bagay na napakahalaga sa kanya. Lahat ng yan, naghalo-halo na sa dibdib ko. May mga kapamilya din naman ako na sobrang supportive at pinapaalala sa akin ang pagkakaroon ng maayos na pamilya. Doon ko mas lalong na-realize kung gaano kalala at katoxic yung relasyon namin ng nanay ko. Palaging bumabalik sa isip ko kung gusto ko pa ba siyang maging parte ng buhay ko at patuloy na umasa at maghabol sa relasyon namin mag-ina. Nasa palagay ko, nagdudulot lang ng mas maraming pasakit kesa sa makatulong sa akin. Gusto ko lang sanang malaman sa mga makakapakinig nito. May mga experience din ba kayong ganito sa sarili niyong mga magulang? May punto ba na tumigil na rin kayong ayusin ang relasyon niyo sa kanila? Para naman sa mga nag-no contact sa magulang nila, nakatulong ba to para mag-heal kayo? O nagsisi lang kayo? Mga ka-netizens, kung kayo ang nasa posisyon ko, anong gagawin nyo? Gusto ko malaman ng mga opinion nyo kasi pakiramdam ko na-stuck na ako dito at hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Ayan nga ang kwento sa atin ng isa nating ka-netizen. Ang hirap ipaglaban ng isang relasyon na ikaw na lang palagi ang bumubuhat at pilit na nakikipag-ayos, no? Lalo na nanay mo. Kasi minsan kahit gaano kasama ang magulang, meron ka pa rin talagang nakalaan na pagmamahal para sa kanila. Pero hindi ibig sabihin nun ay may free pass na sila para paulit-ulit masaktan ka. Kung alam mo talaga na nakakasira na sa pagkatao mo, hindi ka na talaga napapayapa ng dahil dyan sa relasyon nyo. Mas maigi na lumaylo ka muna. Hayaan mo siya muna. Magpahinga ka. Ipahinga mo yung puso mo. Ang pag-no contact naman hindi para sa kanila. Para yan sa'yo. Para maghilom yung mga sugat. Isa pa, sabi mo may mga kamag-anak ka naman na sumusuporta sa'yo. Lumapit ka sa kanila, gawin mo silang support system mo. Para maiba naman yung focus ng energy mo. Hindi naman ibig sabihin na
hindi mo na sila papatawarin. Nandun yun palagi na magpatawad. Ang pagpapatawad naman hindi lang din para doon sa nagkasala sa atin, kundi para din sa mga sarili natin. Para mabigyan natin ng closure yung mismong sarili natin at mawala na yung bigat na daladala. Virtual hug sa'yo, kanetizen. At sa mga nakikinig, anong maipapayo nyo sa kanya? Anong mas magandang gawin para sa ikapapayapa niya? May mga ganito ba kayong experiences? Kwento nyo naman sa baba. Basahin natin yan. Maraming salamat sa araw na to. Huwag kalimutang mag-subscribe.